Hello mga ka-roots! Welcome to my vlog and welcome to my world. Okay, another food vlog naman ang gagawin ko ngayon. So medyo tatagalan ako mag-upload ng panibagong video kasi naging busy tayo sa online class. At syempre, may kabagalan kasi yung internet namin. So wag na natin patagalin, ang lulutuin ko ngayon ay pansit bato ng mga taga Bicol. Itong pansit bato na to, own version ko to. So kailangan natin ng atay saka balon-balunan ng manok. Tapos sibuyas, bawang, yan, chop nyo lang yung mga ingredients para sa ating pansit bato. Siyempre, kailangan din natin ng pamintang durog. Kung gusto niyo maging malasa yung pansit bato, ang ginagawa ko, nilalago ko muna yung atay at balon-balunan ng manok para malasa siya at hindi siya maglasang toyo lang. Yung mga ingredients na ginamit ko ngayon, kung ano lang meron ako sa ref. So, meron akong hotdog, 2 piraso lang yan, tapos repolyo. Pero kung gusto niyo na madaming gulay, syempre, mas masarap pag madami. Okay guys, hindi po ako expert sa pagluluto. Marunong lang po ako magluto. And then, yung pansit bato, ginaya ko lang siya sa process ng pagluluto ng pansit kasi parang ganun lang din yung proseso Pero i-correct nyo ako kung tama ba. Pagkatapos lagain yung atay sa balon-balunan ng manok, hanguin nyo na para sa susunod na next step, yung paggigisa naman. Sa pagluluto ng pansit bato, meron daw tuyo saka masabaw. So try ko next time magluto ng may sabaw. So pagkahango ng atay at balon-balon ng manok, magisa tayo ng sibuyas. Unahin muna natin yung sibuyas kasi pag iuna natin yung bawang, masusunog agad. Tapos, isunod na natin yung bawang. At yung atay at balon-balunan ng manok. Haluin nyo lang mabuti. Hanggang sa maging golden brown siya. Tapos, isunod yung hotdog. Siguro masarap din may chorizo. Malasa. Yun lang naman kasi yung meron ako sa ref. So, minaksimized ko na lahat ng meron. Kaysa naman masira, di ba? Tapos, isunod natin yung repolyo. Para sa ating pansit bato. Masarap pala yung pansit bato daw na may suka saka sili. Yan. Pagkatapos maluto lahat ng ingredients, ihanda na natin yung pansit bato mismo, yung main ingredients ng ating lulutuin. Ito pala itsura ng pansit bato. Tapos, pagka ready natin ng pansit bato, magre-ready na tayo ng ating sabaw para ibabad yung pansit. So, ito na yung sabaw nung atay saka balon-balunan ng manok. So, nilagay ko na siya. Papakuluan lang natin kahit mga 3 minutes. Tapos, haluin lang ng mabuti. Nilagyan ko pala yan ng konting toyo, tapos paminta. Tapos, kung gusto niyo may kick ng pagkamatamis, lagyan niyo ng asukal. So, after 3 minutes, ilagay na natin yung pansit bato. Depende sa inyo kung ilang pansit bato yung ilalagay nyo dun sa sabaw. Kayo na yung magtatansya dun. Kasi ako, tansya-tansya lang din ako pag nagluluto So, yan. After nyo mailagay yung pansit bato mismo dun sa sabaw, hahaluin na yung pansit bato. Para ma-absorb nyo yung mga, yung sabaw nung atay at balon-balunan ng manok. Kung natuyuan yung pansit bato, pwede nyo dagdagan ng konting tubig. Tapos pag matabang, lalagyan lang din ng konting asin, tapos toyo, o kaya yung asukal nga kung sino ng medyo matamis, konti lang naman to taste. Yan, tas ayan na, ilalagay na natin yung ginisa ng mga ingredients dun sa mismong pansit bato. Yung sa experience ko sa pagluluto ng pansit bato, para siyang may pagkamalapot pag niluto. Para siyang Mickey. So parang mas masarap din yata siya kung medyo may sabaw. Tapos may pagkamaanghang. Haluin lang ng mabuti yung mga ingredients sa kanyang pansit. So, ito na ang aking pansit bato. Luto na siya. Thank you nga pala kay Mama Fe na nagbigay ng pansit bato, fresh from Bicol, at siya talaga yung legit from Bicol.
Okay guys, thank you for watching and I hope you enjoy my vlog and don't forget to like, share, and subscribe to my channel para updated kayo sa aking mga happenings. Bye-bye!